Huwag kayong mabalisa. Mapayapang araw ng Biyernes, kapanalig. Kapistahan ngayon ni Santa Amalburga. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Isinusugo ko kayo ngayon na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Maging matalino nawa kayo gaya ng mga ahas at walang malay na parang mga kalapati. Mag-ingat sa mga tao. Ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin. At dapat kayong magbigay patotoo sa kanila at sa mga pagano. Pag iniharap naman kayo, huwag mag-alala sa inyong sasabihin. Sa oras na iyo'y ibibigay nga sa inyo ang inyong sasabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipapapatay ng kapatid ang sariling kapatid, ng ama ang kanyang anak, at isasakdal ng mga anak ang kanilang mga magulang, at ipapapatay sila. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa akin. Ngunit sa pananatili lamang ninyong matatag hanggang wakas, doon kayong maliligtas. Kung uusigin kayo sa isang bayan, tumakas kayo at pumunta sa kabilang bayan. Sinasabi ko sa inyo, bago ninyo matapos daanan ang lahat ng bayan sa Israel, darating na ang Anak ng Tao. Totoo ang salita ng Panginoon noon, ngayon at hanggang sa katapusan ng panahon. Ang paalala niya sa kanyang mga alagad, mahigit na 2,000 taon na ang nakakalipas, para bagang sa atin niya ngayon ibinubulong, magpakatalino at maging matapat. Nahaharap tayo ngayon sa iba't ibang uri na suliranin na susubok sa tatag ng ating pananampalataya, tulad ng mga nakaririmarim na korupsyon sa ating pamahalaan, ang lumalaganap na fake news at poison posts sa social media, ang kaguluhan at kahihiyang nagaganap sa Kongreso at Senado, ang talamak na pagbibigay halaga ng mga namumuno sa atin sa kanilang pansariling agenda. Ang sugat na gawa ng kalaban ngayon ay hindi nakikita sa katawan. Sumusugat ito sa ating isip at kaluluwa at nagbubunga ng pagkakagulo, pagkakahiwa-hiwalay at hidwaan. Tayo ngayon ay nasa gitna ng pakikibaka. Hindi na nga lang mga Pariseo o hentil ang ating katunggali, kundi mga katulad nating mga Kristiyano, mga nagpupuri sa Diyos, ngunit taliwas sa turo ng Panginoon ang ginagawa. Paano natin haharapin ang lahat ng ito? May formula na iniwan ng Panginoon. Maging matalino, huwag agad padadala sa magagandang pangako, sa mga maluhaluhang pagtawag sa Panginoon, samantalang taliwas sa utos ng Diyos ang ginagawa. Maging mapanuri, matutong manaliksik, alamin ang katotohanan, mag-fact check, timbangin ang mga bagay-bagay. Huwag agad maniniwala sa mga taong mukhang banal at madasalin. Tandaan natin na ang dyablo na tumukso sa Panginoong Hesus sa disyerto ay maalam sa banal na kasulatan. At higit sa lahat, maging matapat. Matapat sa pagsunod sa utos ng Panginoon, matapat sa ating konsyensya, sa ating pamilya, at sa ating bayan. Kung susundin natin ang bilin ng Panginoon, hindi tayo basta-basta mahihikayat ng mga nagpapanggap na tupa, ngunit mababangis na lobo pala. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon, lalong-lalo na sa aming mga donors at sponsors. Subscribe, like, share, and follow po lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels.
Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isasama namin kayong lagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kay San Benito. Mahal na San Benito, inihiling ko na sa pamamagitan ng iyong banal na pagpapala, pangalagaan mo ako, ang aking mga mahal sa buhay at ang aming tahanan ngayon at araw-araw upang hindi kami mahiwalay kay Jesus at Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng tukso, espiritual na pang-aapi at pisikal na karamdaman. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo aming Panginoon.